Samantala, heat stroke at pagkakaroon ng garapata sa mga alagang hayop, ibinabala ng otoridad. Sundan sa report ni Sandy Salvacio. Ramdam na ang matinding init ng panahon ngayong Abril. Hindi lamang tao ang apektado kundi pati na rin ang mga alagang hayop. Ayon sa mga veterinaryo, ang sobrang taas ng temperatura ay maaaring magdulot ng heat stress, heat stroke at tick and flea infestation sa mga aso at pusa. Mas mataas ang panganib sa mga alagang hayop na may makakapal na balahibo, matatanda o may iniindang sakit. Nahihirapan po kasi na mag-regulate ng temperature yung mga pets natin since hindi nga po sila nagsisweat, no? So, paano nila na ipapalabas ito? Sa panting po. Ngayong tag-init, kanya-kanyang diskarte ang mga fur parent para sa kapakanan at kalusugan ng kanilang fur babies. Ang ilan, sa bahay muna, pinapanatiling hydrated at regular din nilang pinapaliguan ang mga alagang hayop. Ang pet owner na si Resin, pinagupitan ng 2 6-month-old nitong poodle ng summer cat. Importante po, nag-groom sila regularly, tsaka po more water. Kasi napansin namin, lagi sila nagdi-drink ng water every time. Kailangan po talaga, dedication din. Very common po kasi sa mga households natin, yung happy tayo na medyo bubbly po, medyo mataba po yung mga pets natin, pero it comes at a cost. Lalo sa mga panahon na ito, isa sila sa mga very prone po pagdating sa heat stroke. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.